Sa mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas, may mga pangalang hindi madalas banggitin ngunit malaki ang ambag sa pagtataguyod ng naangkop na pamumuno at matatag na paglaban. Isa sa mga ito ay si Luciano San Miguel, isang pinunong kilala sa kanyang tapang, talas ng isip, at walang pagod na pagnanais na protektahan ang karapatan ng mga Pilipino sa panahon ng kaguluhan at pagbabago, sa likod ng mga labanan, pagpaplano, at pag-oorganisa. Siya ay naging huwara ng katapatan at determinasyon sa adikaing makamit ang tunay na kasarinlan. Pero, sino nga ba si Luciano San Miguel? Si General Luciano San Miguel ay isang Pilipinong general na naging delegado na kumakatawan sa lalawigan ng Negros Oriental sa Kongresong Rebolusyonaryo. Si Luciano San Miguel ay isinilang sa Noveleta, Cavite noong ika-7 ng Enero taong 1875. Siya ay panganay sa 5 anak ng mag-asawang Regino San Miguel at Gabriela Saclolo. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila, ngunit nauwi sa pagiging mananahi. Pagkaraan ay naging inspector sa asyenda ni Pedro Rojas sa Nasugbu, Batangas. Sa edad na 21, sumapi siya sa katipunan sa kanilang bayan pagkatapos ng pagputok ng himagsikan noong Agosto taong 1876. Naging koronel siya ng Sangguniang Bayan ng Magdiwang kung saan nakasama niya rito sina Mariano Alvarez, Artemio Ricarte, at Diego Mojica. Pinamunuan niya ang mga katipunerong lumusob sa Nasugbu, Batangas. Ngunit marami ang nasawi at iilan lamang ang natira. Wala rin siyang takot na lumaban sa dalahican noong ika-9 ng Nobyembre hanggang 11, 1896, nakasama rin siya sa pagsalakay sa San Francisco de Malabon noong ika-26 ng Agosto taong 1897. Dahil sa kanyang pagsusumikap at kagitingan, itinaas ang ranggo niya bilang Brigadier General. Ngunit, nang magtagumpay ang magdalos sa halalan sa Teeros noong ika-22 ng Marso taong 1897, napawalang bisa ang kanyang promosyon at bumalik ang kanyang ranggo sa pagiging koronel. Gayunman, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa mga Espanyol at naglingkod sa ilalim ni Artemio Ricarte bilang Kapitan General. Pansamantalang natigil ang himagsikan dahil sa kasunduan sa Biak na Bato noong Disyembre taong 1897. Nang bumalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong noong Abril taong 1898 ay muli siyang nagpresenta at ginawang pinuno sa Bulacan, Morong, Batangas, Laguna, at Maynila. Hinirang rin siyang talibang pandangal o honor guard ni Aguinaldo kaya siya ay tinawag na general ng kanyang mga alagad. Nang magsimulang muli ang himagsikan laban sa mga Espanyol noong Mayo taong 1898, nagpakita siya ng katapatan kay General Emilio Aguinaldo at nagulat sa kanya. Ikinamangha ito ni Aguinaldo, kaya itinalaga siya nito bilang diputado o pangalawa kay General Pio del Pilar sa 2nd Zone Command sa Makati. Samantala, nang magkaroon ng labanan sa Maynila sa pagitan ng mga Amerikano at Espanyol at nang bumagsak ito sa kamay ng mga Amerikano ay inilipat sa kanya ang pamamahala sa 3rd Zone Command ng nasabing hukbo, bagamat siya ang nangunguna sa 3ong hukbo. Nanatili siyang koronel dahil hindi pa rin siya ginagawang general ni Aguinaldo. Siya ay nairang sa Kongreso ng Malolos na maging delegadong kumakatawan sa lalawigan ng Negros Oriental, ngunit hindi siya nakalagda sa pinal na kopya ng saligang batas ng binalangkas na ito. Nang magsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano noong ika-4 ng Pebrero taong 1899, pinamumunuan niya ang 3 hukbo ng mga Pilipino na nakabantay sa Santa Mesa at San Juan del Monte. Nasa Mandaluyong noon ang punong himpilan niya at siya mismo ay nasa Malolos, Bulacan na kabisera ng unang republika. Agad-agad siyang bumalik pa Maynila upang buuin muli ang nagkalat-kalat niyang hukbo. Tumagal ng mga linggo at buwan at hinarap din ng hukbo sa kanyang pamumuno ang mga Amerikano sa San Francisco del Monte.
Nang lisanin niya ang ikatlong sona, naiwan ito sa ilalim ni General Licerio Geronimo. Buwan lang ang nakalipas, ang sona ay pinagsama na sa unit na pinamumunuan ni General Antonio Luna. Napunta siya sa batalyon sa Zambales na isang unit din ng katipunan na naitalaga sa mga naunang taon ng pamumuno ni Andres Bonifacio sa Rebolusyon. Nakiisa ang batalyong ito sa unang anibersaryo ng paghahayag sa kalayaan ng Pilipinas na ipinagdiwang noong 12 ng Hunyo taong 1879 sa Angeles, Pampanga. Itinalaga rin siyang lumaban sa Bamban, Tarlac. Nakarating siya ng Cavite sa pagkikipaglaban sa mga Amerikano sa paraang gerilya. Hindi niya kinilala ang pag-anunsyo ng mga Amerikano na tapos na ang digmaan noong 1901. Kaya patuloy pa rin siyang lumaban sa mga Amerikano kasama si Artemio Ricarte. Ngunit, nang sumuko si Ricarte ay naiwan siyang mag-isang lumalaban sa mga Amerikano. Nang natatalo ang hukbo ng Republikang Malolos, naisip niyang buhayin muli ang katipunan noong Disyembre taong 1879. Pagkatapos madakip ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Palanan Isabela noong 23 ng Marso taong 1901, nahalal siyang pinakamataas na pinuno, o Supreme Commander, ng lahat ng mga natitirang Pilipinong lumalaban sa mga Amerikano noong 1903. Dahil dito, tinugis siya ng mga Amerikano kasama ang Philippine Constabulary na binuo na rin ng mga Pilipino. Binawian siya ng buhay sa edad na 28 noong 27 ng Marso taong 1903 nang siya'y mapatay sa labanan sa Coral na Bato sa munisipyo ng Bosoboso, lalawigan ng Rizal. Sinasabing namatay siyang hawak pa ang baril at espada at nagwika ng ang mamatay para sa inang bayan at para sa kanyang kalayaan ito lamang ang tunay na kaligayahan at karangalan. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.